So, pakinggan naman natin isang vlogger patungkol sa mga senador na hindi tumatanggap na sweldo. Yung hindi na nakikita. Kagaya nila Bato, Loren Legarda, Marculeta, sino pa ba? Jinggoy, apat na. Hindi daw po sila tumatanggap na sweldo habang wala sila. Sabi ni Senate President Wing Gatchalian. Kaya makinig tayo sa balita patungkol kay Loren Legarda. Kaya halimbawa na lamang po, itong mga nasasangkot sa mga kaso-kaso ng mga politiko, nasanay na po ang mga Pilipinong mga sangkay na nagkakaroon po sila ng mga biglaang karamdaman na hindi ko alam kung totoo pa ba yun, mga sangkay, o drama lang. Pero, well, bigyan po natin ng mga sangkay, pagkakataon na maipaliwanag kung ano nga ba itong hinaharap ngayon ni Senadora Loren Legarda. Kasi may mga nagsasabi din po na totoo daw po talaga na mayroon po siyang delikado, seryoso at delikadong karamdaman. At ito po ngayon, mga sangkay, ang inilalabas ng kapwa niya senador na nasa kabilang side. Ibig sabihin, ito po ay mga nasa majority kasi po nasa minority po itong si Loren Legarda. So ngayon, tingnan po natin kung ano nga ba itong karamdaman na ito. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, i-subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga komentaryo po natin, sa mga vlog po natin. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, ito nga po ang balita, mga sanggay. Ayon po kay SP Gatchalian, mayroong seryosong karamdaman daw si Senadora Loren Legarda. Seryoso raw ang sakit na ininda ni Senator Loren Legarda ay kay Senate President Wing Gatchalian. Kaya naman hindi pa raw masabi kung kailan makakabalik ang senadora na hindi rin daw sumisweldo. Nagpabalik si Leanne Losman. Paano hindi sumisweldo? Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, we're personal friends as well. So, nasabi niya yun na meron siyang sakit na seryoso. Mga ganitong sakit kailangan din seryoso ayun talaga. Okay, so I'm sure may alam po si Senador Wing Gatchalian kung ano pong karamdaman niyan. No? Kasi sinabi niya, I'm sure, mga ganitong klaseng kaseryosong sakit ay dapat pong seryosohin talaga. So, ibig sabihin, may alam po siya. At kahit naman po itong si Senator Ping Lacson, nagsalita na din po mga sangkay na si Senadora Loren Legarda, hindi naman daw po tumatakas. Talagang kailangan lang po niya ng medical attention. Kasi nga po, may iniinda daw po mga sangkay. At, well, depende na po yan sa mga tao, mga sangkay, kung maniniwala ba kayo dyan o hindi. Kasi tayo naman, no, may kanya-kanya sarili po tayong opinion tungkol dyan. Maybe yung opinion ko, iba sa opinion ko, iba sa opinion nyo, kung anong nakikita ninyo ang nangyayari kay Loren Legarda. Maybe some people will say na drama lang yan kasi may harapin po siyang kaso. Drama lang yan kasi natatakot na makulong, mga sangkay ba? Well, it's up to you. Hindi na idinitalye ni Senate President Wing Gatchalian, pero ang malinaw, meron daw seryosong sakit si Senator Loren Legarda na nasa ika-4 na medical leave extension ngayon. Pang-4 na, mga sangkay, no? Kasi nakaraang araw nag-announce another extension. Ayon pa kay Senate President Gatchalian, hindi kinukuha ni Legarda ang kanyang sahod mula nang mag-medical leave siya. Gayon din daw ang mga nakakulong na sina Senators Rodante Marculeta at Jinggoy Estrada. So pare-pareho sila. Maging ang pugan kay Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa ni SP Gatchalian. Okay. So, itong mga senador ngayon na humaharap, mga sanggay, sa mga seryosong legal problem, hindi pala sila sumasahod. Wala po silang natatanggap na sahod.
si Senadora Loren Legarda, si Bato de la Rosa, itong si tawag dito, si Estrada, no? Si Marcoleta, mga sangkay. Hindi po sila sumasahod. So, okay, mas okay ang mga sangkay at least. Nakikita po natin na hindi lahat po ng senador, mga sangkay, tanggap ng sahod kahit hindi po pumapasok. No? At least may mga ganito pa pala mga sangkay. Silang apat, hindi po sila tumatanggap ng sahod. Sa ngayon, hindi niya alam kung kailan babalik si Senator Legarda. Nitong Lunes, in-extend ng senadora ang medical leave hanggang September 1 to 2. Kinumpirma yan ni Senate Secretary Renato Bantu. Unang nag-file ng leave si Legarda noong August 3 to 5. Hanggang sa ginawa niya itong August 11 hanggang 12. Na-extend ulit hanggang August 17 to 19. August 24 hanggang 26. Unang sinabi ng Office of the Ombudsman na suspicious ang sunod-sunod na medical leave extension ni Legarda. Dahil kasabay niyan, nahaharap siya at kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa reklamong plunder at graft sa preliminary investigation ng Ombudsman. Kaugnay ito ng 10 bilyong pisong solar projects. O ayan, mga sangkay. No, yan po kasi ang mabigat na kinakaharap nila. Hindi ko alam kung nagpo-post pa ba si Leandro Leviste kasi wala po tayong update ngayon ng mga banat niya, mga sangkay. Nakaraan, di ba? Bago po siya umalis ng bansa, itong si Leandro Leviste talagang grabe po mga salita yan. Pero ngayon, medyo kalmado Una nang nag-file ng 2 buwang leave sa Kongreso si Leviste at ayon sa Travel Authority ni Leviste, mula July 26 hanggang September 24 ang kanyang leave para bumisita sa iba't ibang bansa. Unang naiulat na magkasama ang mag-ina sa France. Wala pang bagong pahayag si Legarda pero active siya sa kanyang Facebook page. Kung matatandaan din noong August 7, nag-post sa Facebook ang senadora na kinukumpirma ang kanyang medical leave. Humiling din siya sa publiko na huwag bahira ng maling conclusion ang kanyang biyahe at huwag din daw iugnay sa anyay mga paratang na walang katotohanan at batayan. Nagbabalik. O ayan, mga sangkay. So, hindi po siya tumatakas ayon po sa kanya. No, talagang may ano daw may karamdaman daw mga sangkay. So, well, let's just hope and pray na okay lamang po ang ating senador, mga sangkay. At kung ano man ang inyong opinion, I respect every opinion, mga sangkay. Ako naman, ang opinion ko dyan, ang tingin ko, talagang meron po siyang inaharap na karamdaman. At ang nagpa-trigger niyan siguro, itong problema niya, pagdating po sa ikakaso sa kanya. Ano ba, kinasuhan na ba o kakasuhan? Kakasuhan pa lang. Pambihira. Baka yun po yung nag-trigger Di ba? Kasi usually ganyan sila mga sangkay kapag maharap na sa mga kaso, biglang nagkakasakit. Di ba? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone. Ay, talaga naman. Filipino style. Pag may kasong mabigat, magkakasakit. Kasabihan nga, lagyan ng wheelchair yan. Hindi ba ganon? Alam nyo, pinakamabisang pagtakas sa pananagutan ay yung magkaroon ka ng sakit. Ano? Magandang yan, pagtakas sa pananagutan. Kagaya ni Loren, ba't hindi na lang sila umuwi ng anak niya dito sa Pilipinas? Wala pa naman sila nakasampang kaso. Wala pa nakasampang, hindi naman sila arestuin Kanya lang, siyempre, pagka nakasuha sila, ayaw nila makasuha ng plunder. Kasi non-bailable yun Pero kung wala silang kasalanan, di harapin na lang nila. Dati si Loren kasi, dati naman siyang sa ABS-CBN sa balita. Bakit hindi niya harapan yung kaso?
Siyempre, pagka nasa isang network, gusto nyo magpalabas kayo parang totoo. Di ba? Para tangkilikan kayo ng mga tao. Eh, ba't hindi niya patunayan yung pagiging media woman niya nung araw? Harapin nila. Kung baka naman talagang totoo, kasi naalala ko nang imbis, niyang tanungin kasi ni Katunying, yung anak niya, si Congressman, tinanong niya sa, yung dokumentong sinasabi ng anak niya na nakuha niya sa opisina ni dating Secretary si ng DPW, so nagpakamatay sa Baguio. Na sinabi niya, pinakita sa video, pumasok siya rin kumuha ng mga papel. Bandang uli, wala naman pala sinabi si Bis Dizon. O napahiya siya ron Ngayon, anong issue ron? Malaking issue yon, kinakaharap ng anak niya. Kaya siyempre bilang nanay, didepensahan niya ang kanyang anak. Kasi sabi ni Lito at Chesa, young boy, saka kumuha ng pera para magnegosyo ko ng solar. Kaya sa panahon ng Duterte dito, na-approve yung niya, yung kanyang solar. Pinagkakitaan niya, nagkamal sila ng pera na hindi naman nagkaroon ng hindi nagmaterialize ka nga. Kaya ngayon, siyempre bilang nanay, bakit? Ito kasi mga hasok po. Makukulit sila, makukulit. Yan. Kaya, alam nyo, kasi pag nakasuha ka ng plan, there is non-bailable po yun Yun ang ayaw nilang mangyayari sa kanila. Doon sila makukulong sa tambakan ng basuran dati sa Quezon City. Nakita ko yung tambakan ng basura doon, nakarating ako ron kasi nag-ayenti ako ng Piling Best ng araw. Doon, near Piling Best. Yun ang ayaw nilang mangyayari sa kanila, makulong sila. Wala kasalanan na harapin nila. Anda naman, yan namang hukuman pwede bang hindi sila pagkikinggan ng hukuman? Kesa naman sa tago-tago sila, naka-abroad pa sila Halatang marami silang pera Isipin nyo, ilang araw na sa abroad yan. Diba? Kung wala akong pera po, pwede ka ba ron? Hindi ka pwede doon. Siyempre, magaso sa abroad. Converted to dollar po ron. Yan, baba ng pera ng Pilipinas. Kaya mahirap. Yan ang kinakatakot nila. Kagaya ni Boto, tingnan nyo. Sokdula pagtaguan yung batas. Para lang huwag mahuli. Yung kasalanan niya Dumikit ba sa kay Duterte? Demonyo yun Kaya tawag sa kanya social media, demonyo. Shortcut na demonyo. Di ba? Isuko na lang sa ICC, magtapat na lang sa ICC. Siyempre, presidente yan, sinunod ko. Ako naman PNP chief, kaya gano'n Kung di ko susundin yan, baka patayin ako. Baka sana gano'n sabihin niya lang. Talaga mamamatay tao naman talaga si Duterte. Baka sakaling pakinggan pa siya, ma-absuelto siya. Pero hindi Ang gusto niya, dito sila makulong. Hindi po pwede, wala silang kaso dito. Ang kaso nila, nasa ICC O ngayon, ano ang ginagawa? Nagtatago. Naging PNP chief pa naman siya. Nakakaya.
Meron kayang mukhang iharap doon sa mga kapitbahay nila doon, yung pamilya niya, anak niya, manugang niya, asawa niya. Oh, bakit siya nagpapakulong kahit sa local court lamang? Ay, dito sa mga kulungan dito. Ibig sabihin talaga may kasalanan. Kita niyo? Tsaka nangako siya kay Digo nung araw, sabi niya, sasama ko si Oldman. Sabi niya, Oldman ang tawag siya kay Digo. Nagsasayang kasi ako. Tinitingnan ko yung super kalan, medyo mainit kaya napapasok ko eh. Ayan o. Total nangako siya rin eh. Sasama ko na lang sa Netherlands, sabi niya eh. Samantala si Bongo, wala pang warrant, sabi ni Bongo. Feeling ako, sama ko siya. Sino may bayag ngayon? Di ba si Bongo? Wala ka, bato. Napakawalang niya mo eh. Yung una mong tago eh. Sumusweldo ka pa eh. Ngayon ka na lang hindi sumusweldo eh. Kapal na mukha mo. Dapat isuko mo lahat ang magbuhat ng November last year na nagbukas ang Kongreso. Soli mo lahat yung sinweldo mo. Kung magkano man ang inabot. Kapal na mukha mo. Dati ka pa naman PNP. Kung hindi ko malaman kung totoo ka PNP o totoo kang general. O baka naman general pa. General problem pa. Ang laki ng problema mo. Di ba? Buti pa si Marcoleta. Harapin ko ito. Hindi ako tatakbo. Hinarap niya nga. Ang araw, ang yabang ni Marcoleta. Pero ngayon, napakabait na. Inimbestigasyon ng mga periodista nang nasa papunta Sandigan. Ang bait niya, hindi siya kumikibo. Ang putak ng putak si Mike. Ang kanya sa gandigit. Si Mike na may kaso sa NBI dahil doon sa mga club niya. Ano yan? Si Mike ang putak ng putak. Samantala si Marcoleta. Tahimik na. Ang bait. Bumabait pala eh. Ngayon si Jinggoy. Doon sa balita, operan niya yung tuhod niya. Yung nadulas daw sa paliligo sa umaga. Kaya tinakbo siya sa ospital. Dahil sa osteoarthritis. Yan dapat lang operan. Ba? Maswerte siya. Magtatagal sa ospital. Talap-talap. Dapat sa PDH siya pa-check up eh. At least yung PDH patas. Kita niyo si Marcoleta. Sakit-sakit. Sabi na Sandigan, dali niyo sa PDH. Sabi ng PDH, dali niyo sa payatas kesa. Di ba? Nung una naka-wheelchair pa eh. Pero nung matulas siya, naglalakad na. Para sa Superman eh. Dati yung PDL niya, nakalakang todo jacket para hindi malaman naka-PDL na siya. Pero nung natulan, nanalis siya ka na. Inalis siya. So na yung uniforme ng PDL. Di ba si Superman ganyan? Huwag kailangan si Superman, over niya lang. Yung over ka na yan, lilipad na. Talagang pinagluloko na tayo mga politiko ito. So, bagay marami naman kumakapikilo rin eh, na talagang meron daw siya malalang sakit eh. Di ba?
Hindi ko alam kung gaano katotoo naman yun. Sabi ni Wing Gatchalian, meron daw siyang malalang sakit. Sabi naman ni Senator Ping Lacson, hindi siya tatakas. Titignan nga natin kung alin ang tama sa dalawa. Ang alam ko dyan, umuwi ka, Laurel Ligarda, harapin yung kaso nyo. Kung may sakit ka, hindi, ang daming hospital dito At least nasa Pilipinas ka. Andiyan naman kamag-anak mo, handa kang damayan. Sabagay, sa abroad, marami naman kayong pera Kung isang taon lang dyan, hanggang 2028 di naman siguro kayo gugutumin. Sa dami nyo ng pera. Di ba, si Solar Boy, sabi Solar Boy daw, ikaw naman daw, Solar Mommy. Totoo ba yan? Oh. Basta ang alam ko, ang sabi sa Biblia, Hebreo 13:14, walang makapagtatago sa Diyos. Lahat tayo mananagot ano man ang ating ginawa. Nilagay kayo ng Diyos sa inyong posisyon, ikaw senador, yung anak mo congressman. Pero kung totoo man ang ginawa ninyo yan, mananagot kayo talaga sa Diyos. Hindi papayag ang Diyos na lokohin ninyo yung taong bayan. Nilagay kayo dyan para magsilbi. Pero bakit hindi kayo? Hindi naman kayo nagsisilbi. Pabigat pa kayo sa mga... Sige, hanggang dito na lamang po. Ito inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Sa bagay, marami pang bakanting upuan sa tambakan ng basura sa Quezon City sa dam site na ginawang City Jail. Marami pang bakante. Hindi pa maalis yung sasakyan doon. Marami pang bakante. Hinihintay kayo. Nila Cayetano, sino pa ba? Laurel Ligarda, sino pa? Sige na, bahala na kayo kung sino susunod. Tanong niyo si Ombudsman, si Jesus Crispin Remulla, kung sino susunod. Kaya yung mga kongresista, baka akala nyo. Di ba? May mga kongresista na sinampanan ng plunder. Kala nyo makaligtas kayo, hindi. Lagot kayo. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo matatakasan yan, kaibigan. Okay, yan na po yung kanin. Kaya, ito naman yung pagkain ng aso. Manok, pichong manok, atay manok, at saka balon-balonan ng manok yan. Para sa hapat na sitio po, ang kanilang pagkain yan. Okay? Punta muna tayo doon. O paano po? Lagi po kayo magdasal, dahil unang-una, ang ating panahon, iba po ang panahon natin. Pagdasal nyo sa Panginoon Diyos, ang ating bansa, kahawakan niya. Dahil sa nangyayari sa ating bansa, maawa para sana ang Panginoon Diyos, tulungan niya. At papanagutin ang dapat papanagutin ng mga politikas. Sige. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, God bless us all. Tinataulan na po na ako nitong aso. Aso naming isa si Summer. Hindi ko alam ano gusto niyang mangyari.